Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pagsasayang papawid. Pakikinig po sa istorya ng ating kapatid kung paano po siya nilingap, minahal, ipinagmalasakit ng ating Panginoong Diyos at tinawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa lahat po ng nakikinig sa atin sa INC Radio at nanonood sa INC TV, gayon din po sa mga nakasubaybay sa INC Radio YouTube channel, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa pagtangkilik sa ating programa. Hindi na po natin patatagalin pa. Atin na pong pakinggan at panoorin ang i-feature po natin at kakausapin po natin ngayong umaga sa pamamagitan po ng video na ito na ating inihanda. Narito, pakinggan at panoorin po natin. Mula sa pamilya ng saradong Katoliko. Nangarap na maging pari kaya pumasok sa kumbento para makapag-aral. Pero ang nais ng Diyos, madala siya at ang kanyang buong pamilya sa tunay na paglilingkod. At pinagtiwalaan ng lalong dakilang kaloob ang pagiging obispo sa isa sa mga lokal ng Iglesia ni Cristo. Ating kilalanin si kapatid na Joselito Gabiane, ang obispo ng lokal ng Murphy, distrito ng Quezon City, at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. At yan po si kapatid na Joselito Gabiane mula po sa lokal ng Murphy distrito ng Quezon City. Ang kapatid na Lito po ay ang obispo ng lokal ng Murphy. Mapalad po tayo ngayong umaga sapagkat kapiling kasama po natin ang ating kapatid. Magandang umaga po sa inyo, Kalito. Magandang umaga rin sa iyo, Kamar. Kumusta po kayo? Mabuti naman po, Kuya. Salamat po at binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makasama namin ngayon at makapanayam tungkol po sa istorya kung paano kayo natawag sa Iglesia ni Cristo. Salamat po sa pag-imbita niyo po sa amin. Nabanggit po dun sa video na inihanda na pinangarap po ninyo na maging pari sa Iglesia Katolika. Ang Iglesia Katolika po ang kinagis ng relihiyon ng marami po sa atin dito sa Pilipinas. Pwede po ba ninyong ikwento sa amin papaano nagsimula yung pagnanais ninyo na kayo ay maging pari sa Iglesia Katolika? Nung nag-aaral pa po kami noon sa bilang high school, sa high school pa lang ay tinuruan na kami doon ng ukol sa pagkapare. Ang totoo ay nagkaroon pa kami ng isang organisasyon na kung tawagin ay Youth Marian Crusade, na doon ay may mga piniling mga lalaki para magturo ng katikismo sa mga estudyante rin po. At doon nagsimula yung interest ko para magpare pagdating ng panahon. Marami po sa kabataan ngayon at kahit po nung panahon ninyo, nung kayo ay nasa kabataan pa, may mga pinapangarap sa buhay, may mga propesyon na nais na mapagtagumpayan. Pero kayo ang ninais po ninyo ay ang pagkapare. Bakit po, Kalito? Kasi po nung bata pa kami ay talagang masigasig na kami sa pagdalo, sa mga misa, sa mga pagsamba o pagsamba sa Katoliko. Ang totoo talaga kami ay saradong Katoliko. Mula sa aming mga lolo't lola pa hanggang sa aming mga magulang, halos tuwing linggo sama-sama kaming nagsisimba. At umaattend ng mga prosesyon, mga nobina. Talagang masigla po ang aming sambahayan noon sa pagdalo ng mga misa sa Katoliko. Nakapagpatuloy po kayo sa seminaryo, Kalito? Nakapasok lang pero hindi po nakapagpatuloy. Kasi po ay maraming dahilan. Unang-una na ay pinansyal. At pangalawa ay nawala rin yung interest nung pagpasok namin doon sa kumbento. Dahil po parang nabarkada doon sa mga kasama na ayun, hanggang sa lumabas din kami sabay-sabay.
Ano po ang dahilan kung bakit mula po sa pagiging isang Katoliko at isang naghangad na maging pari noon, kayo po ay nakarating sa Iglesia ni Cristo? Papaano po ninyo nakilala ang Iglesia ni Cristo? Ang unang-una po na naging iglesia sa aming pamilya ay yung aking kuya. Dahil sa kanyang trabaho, meron siyang kaibigan na sabi sa kanila na ang Iglesia ni Cristo ang tunay na iglesia. So hinikayat niya yung aking mga kapatid. Ako'y dating manguusig nun sa iglesia. Kami ng aming mga magulang. Ang totoo niyan na palayas pa sila nun. Inusig pa namin sila nun nung sila'y mabautismuhan sa loob ng iglesia. Natira rin sila sa ibang mga kapatid. Hindi naging madali yung buhay nila nung panahon na yon. Kasi nga ay pinalaya sila ng aming mga magulang. Kaya yung nanay ko na hindi nagbabasa ng Biblia nung panahon na yon, ay nagsikap magbasa ng Biblia kasi nga para sagutin yung mga tinatanong ng aking kuya ukol sa Iglesia ni Cristo. Naging maingay yung aming bahay nung panahon na yon kasi nga maraming dumadalong mga kapatid, may mga ministro, manggagawa na nandoon na nagtuturo. Kaya yung aking magulang, galit na galit ng panahon na yun sa Iglesia ni Cristo. May mga sandali rin po ba na kayo ay nakausap ng inyong kapatid? O kaya may mga katanungan din po sa inyo? O kaya naman kayo ang may katanungan sa inyong kapatid nung panahon na yun? Meron po, madalas po, lagi niya akong kinakausap ukol dun sa Iglesia ni Cristo. Pero sabi ko, susubukan ko. Pero hindi ko pinapangako na ako'y mag-iiglesia ni Cristo. Pero dumating yung panahon na yon kasi 1985 sila nabautismuhan, 1988 nung ako'y magpasya ng maiglesia ni Cristo. Pero bago yon ay may nakausap akong ministro at tinanong niya sa akin na baka gusto mong suriin yung aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sabi ko, sige po. Pero maghahanda po ako ng mga tanong. Maraming tanong. Kung pwede po ay tayong dalawa lang po muna mag-usap para lubos kong maunawaan. Kasi gusto kong maintindihan unang-una yung kalagayan ni Cristo. Siya ba ay totoong tao sa inyo? O siya ay Diyos? Kasi yun ang aming paniniwala nung panahon na yun. So, turo siya tungkol dun sa kalagayan ni Cristo. Kasi yun lang naman ang concern ko sa aral sa loob ng Iglesia ni Cristo noon, ukol sa kalagayan ni Cristo. Nung sinabi niya sa akin noon na naniniwala ka ba na ang Diyos ay may buktong na anak? Sabi ko, meron. Sabi ko, kung naniniwala ka na si Cristo ay Diyos, sino ang buktong na anak ni Cristo? Sabi ko, nag-isip ako doon, sabi ko. O nga naman, kung si Cristo ang tunay na Diyos, sino yung buktong na anak niya? Doon nagsimula yung aking pagsisiyasat tungkol sa kalagayan ni Cristo. At doon ko nga napatunayan na si Cristo sa likas na kalagayan ay tao. Papaano naman po ninyo masasabi na nasa proseso na kayo tinatawag na ng ating Panginoong Diyos? Hinikayat niya ako na subukan na dumalo sa pagsamba sa Iglesia ni Cristo. At doon ko nakita yung disiplina, yung kaayusan sa pagsamba. At nakita ko rin doon walang mga rebulto na katulad sa simbahan na kinagisnan naming relihiyon. At sa kanyang kabuuan, damandam ako yung pagsamba. Ramdam ko yung mga aral na itinuturo sa Iglesia ni Cristo. May pagkakataon pa nga na halos naluluha rin ako sa mga pag-awit, sa mga pagsamba, sa teksto, maliwanag sa akin. Kasi yung aral, yung homily kung tawagin sa kinagisnan kong relihiyon, ay hindi ganun ka-extensive yung pagtuturo kasi marami pa silang kwento kesa sa aral na tungkol sa iglesia na aking kinagisnan.
Papaano po yung kinagis na ninyong relihiyon nung panahon na napapatunayan po ninyo, lalong-lalo na sa mga aral na itinuturo sa panahon ng pagsamba, totoong sa ating Panginoong Diyos itong Iglesia ni Cristo, ano nang naging pagtingin ninyo at pagkaunawa, lalong-lalo na sa relihiyong kinagis na po ninyo? Ay do'n ko na napatunayan na ito ang totoong relihiyon. Kaya nagpasya na ako na magpadoktrina. Ang pagpapadoktrina po na binabanggit ng kalito, yan po ay ang pakikinig sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga aral ng ating Panginoong Diyos na lahat po nakasulat sa Biblia. Opo. Ano po ang ilan sa mga partikular na aral ng ating Panginoong Diyos na nakatawag po ng pansin sa inyo? Yung bawal yung pagkain ng dugo, yung paggawa ng mga rebulto, walang mga lara-larawan, yun, pinagbawal ng Diyos yun. Nakatawag ng pansin sa akin. Dahil yun, kinagis na ninyo doon sa relihiyong pinanggalingan po ninyo na yun ang pinapractice. Opo. At isa pang nakatawag sa akin, Kamar, ay yung mga aral ay pawang nakasulat sa Biblia. Hindi sariling opinyon o kuro-kuro o palagay ng isang nagtuturo o ng isang ministro. Bawat pagtuturo niya ay tinitignan ko, sinusubaybayan ko rin sa Biblia kung tama yung sinasabi niya. At napatunayan ko doon na nakasulat sa Biblia yung kanyang mga itinuturo. Kayo po ay nakapag-aral sa seminaryo. Ano po ang nakita ninyong pagkakaiba pa? Sa seminaryo ay hindi talaga Biblia yung talagang kanilang pangunahing na itinuturo, kundi mga tradisyonal na mga paniniwala. At dito ko lang sa Iglesia ni Cristong nakita talagang purely biblical yung pagtuturo. Nakasulat sa Biblia lahat ng mga itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. At marapat lamang po na Biblia ang sangguniin natin. Apo. Biblia ang pakinggan natin sapagkat malinaw din naman pong pinatutunayan mula sa Biblia na ang Biblia talagang salita po ng ating Panginoong Diyos. Kalito, yung ukol naman po sa ating Panginoong Jesucristo, yung mga katanungan po ba ninyo ay nasagot? Malinaw po yung mga isagot ng ministro tungkol sa kalagayan ni Kristo. Talagang pinaniniwalaan ko talaga yon. Kasi yun ang nasa Biblia. Na si Kristo ay tao sa likas na kalagayan. Pero hindi naman pangkaraniwan tao si Kristo kasi ayon sa turo ay siya ay tagapamagitan, tagapagligtas. May mga katangiang ibinigay sa kanya ng Panginoon Diyos. At siya hindi nagkasala na katulad ng ordinaryong tao. At siya ang bugtong na anak ng Diyos na binanggit po ninyo. Apo, siya na napakalaking karangalan po. Apo. Na mula rin sa ating Panginoong Diyos na ibinigay niya po sa ating Panginoong Jesucristo. Kailan po kayo nabautismuhan sa Iglesia ni Cristo? May 1988 po ako nabautismuhan sa Iglesia ni Cristo. Ano po ang pakiramdam ninyo nung panahon na yun? Naramdaman ko yung kapangyarihan ng Diyos nung mabautismuhan ako. At ako nga nagsisisi dahil sa akin, naudyukan ko yung aking magulang na usigin yung aking mga kapatid na wala namang hangad kundi mapabilang lang sa tamang paglilingkod sa Iglesia ni Cristo. At nung maunawaan ko nga, sabi ko tama nga po yung kanilang itinuturo. At sana po ay makabawi ako sa susunod. Nung ako'y mabautismuhan ay naging porsigido rin ako na mag-akay sa aking mga magulang. Yung mag-akay po na tinutukoy ninyo, maanyayahan nyo rin po sila Opo. na makinig din sa Iglesia ni Cristo at makadalo rin po sa mga pagsamba. Kung paano kayo ay nakapagsasagawa na ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ilan po kayo na nabautismo sa Iglesia ni Cristo sa inyong pamilya? Nung una, 5 kami magkakapatid, 3 yung naunang nabautismuhan. Pangalawa ay ako na po, 1988. At 1994 naman yung aking mga magulang at yung isa ko pang kapatid. Lahat kayo? Opo, lahat na po kami ay
Kompleto na po kami na nabautismuhan sa Iglesia ni Cristo. At hindi lang nabautismuhan, tumanggap din ng iba't ibang tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Congratulations po, Kalito, Opo. sa inyong pamilya at sa inyong angkan na Opo. kinaawaan po. Lahat kayo tinawag sa Iglesia ni Cristo. Mamaya po, pag-usapan po natin ang ukol sa iba't ibang tungkulin pa na tinanggap ng Kalito at ng kanyang buong pamilya, buhat nang sila po ay matawag sa Iglesia ni Cristo. Huwag po muna kayong aalis. Magbabalik po ang ating programa, ang Pagtawag, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang Pagtawag, A Convert Story, at kasama po natin ngayon si kapatid na Joselito Gabiane mula po sa lokal ng Murphy, distrito ng Quezon City. Si Kalito po ay ang obispo ng lokal ng Murphy, masiglang may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. At dati pong nakapag-aral sa pagkapari o pumasok po sa kumbento para magpari. Subalit sa awa po ng ating Panginoong Diyos ay hindi po siya namalagi sa gayong kalagayan, kundi po tinawag din po siya at ang kanyang buong pamilya sa loob ng Iglesia ni Cristo nang sila po ay makapagsuri sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo po sa Iglesia ni Cristo. Balikan po natin ang pakikipag-usap sa Kalito. Kalito, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Kuya Mark. Nabanggit po ninyo kanina na hindi lang kayo, kundi maging ang inyo pong pamilya, ang inyong mga magulang, ang inyong mga kapatid, ay tumanggap din po ng iba't ibang tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Gaano po kahalaga? Bakit po hindi kayo namalagi na kaanib lang, kundi nagsikap pa kayo na magkaroon ng iba't ibang pananagutan, tungkulin sa Iglesia ni Cristo? Iba yung pakiramdam na may tungkulin ka sa iglesia. Yung nakakapagpayo ka sa mga kapatid, nakakapagdalaw ka sa mga kapatid. Tinuturing kong malaking biyaya yun sa buhay namin. Nang kami ay magkaroon ng tungkulin. Nung ako'y binata pa ay naging pangulo ko ng Kadiwa sa lokal ng Sampaloc. Yun po ang unang kinatalaan kong lokal. At hindi ko na binitawan po yun hanggang sa mag-asawa na ako, naging diakono, naging katuwang na Pangulong Diakono, at ngayon nga po ay naging Pangulong Diakono. At nabiyayaan naman po na maging obispo rin po sa lokal. Kailan po kayo naordinahan bilang obispo? January 27, 2023 na ordinahan po kami sa lokal ng Paco ng Ka Eduardo. Yun lang pong mabigyan kayo ng pagkakataon na makapag-aral po para sa pagka-obispo. Apo. Lalong lumalim yung inyong kaalaman sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Napakalaking biyaya na po nun eh. Una, hindi ako makapaniwala na ako ay mapapabilang na makapag-aral sa kasi marami po kasi kami nung panahon na yon na tinawag para mag-aral. At nung sabihin na ikay makapag-aral, tuwan-tuwa ako noon. Sabi ko, nasabik ako. Yun din ang pinakahangat ko kasi na makapag-aral bilang obispo. Nung kayo'y Katoliko pa, ang nais po ninyo maging pare. Maging pare. Dahil nais ninyo, buong buhay ninyo, mailaan na ninyo Opo. sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Lamang, hindi pa ninyo alam na mawawalan po pala ng kabuluhan kung makakapagpatuloy kayo sa pagkapare. Tama po, Kuya Ma'am. Kumusta po nung kayo naman bigyan ng pagkakataon para makapag-obispo? Ay unang-una, masaya yung aking pamilya. At ako rin ay sa loob ko, masayang-masaya ako sa biyayang ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon Diyos na lalong makatulong pa ako ng husto sa mga kapatid sa lokal na aking kinabibilangan ngayon. Nagkaroon po ba ng flashback na
Ibig sabihin, naalala niyo po ba yung dating kayo, yung panahon na hindi pa kayo Iglesia ni Cristo? Opo, nagsisisi ako nung panahon na yon sa ginawa ko sa mga kapatid ko no'n. Kasi ako ako naging dahilan kasi ako laging kinakausap ng nanay ko, eh. Kasi kami magkakampi nung panahon na yon bilang paglaban namin sa mga kapatid namin na nag-Iglesia ni Cristo. Kaya nung ako'y mag-Iglesia ni Cristo at ako'y makatanggap ng malaking biyaya, naiyak ako no'n, eh, naluha ako no'n, eh. Sabi ko, hindi ko akalain na ako'y matatawag din sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sabi ko, pagsisikapan ko, babawi ako. At hindi rin ho kami pinabayaan kasi nung kami mag-Iglesia ni Cristo, lahat kaming magkakapatid ay nagkaroon ng tungkulin sa Iglesia ni Cristo. At yung iba, yung mga pamunuat, at meron din kami naging pamangkin, anak ng aking mga kapatid na ngayon ay mga regular na manggagawa. Yun ang malaking biyayang ibinigay ng Diyos sa amin. Kaya kinakasangkapan na rin po ng Panginoong Diyos sa pangangaral Opo. ng kanyang mga salita at siyempre po sa pagpapatibay sa pananampalataya ng ating mga kapatid sa Iglesia. At kayo man po, bilang isang obispo, kasangkapan rin po ng ating Panginoong Diyos na makatuwang ng pamamahala sa mga ganyang gawain sa Iglesia ni Cristo. Ano laman ng damdamin ninyo? Ano tumatakbo po sa inyong isipan nung panahon na kayo ay oordinahan na bilang obispo? Halos hindi ako makatulog noon. 1 linggo kaming naka-quarantine noon at lahat kami ay patuloy na nagpanata na sana ay walang maging hadlang, walang magkasakit kasi kasagsagan pa ng COVID noon, eh. Pagka nagkasakit baka hindi matuloy. Ginawa naman na lahat kami ay maordinahan nung panahon na yun bilang obispo. At ngayong obispo na po kayo, so ano naman po yung pangako ninyo sa ating Panginoong Diyos? Ang pangako ko po bilang obispo ay aalagaan ko yung mga kapatid sa lokal na kinabibilangan ko ngayon at pagmamalasakit din yung mga kapatid doon. Dadalawin, patatatagin, pasisiglahin, at yung mga pagsamba ay pagtatalagahan namin. Ano po ang nais po ninyong sabihin sa mga kababayan po natin na naniniwala po ako baka merong agam-agam sa kanilang puso? May mga katanungan rin sa Iglesia ni Cristo. At baka merong nagiging hadlang bakit ayaw nilang pagbigyan yung mga kapatid natin na nag-aanyaya sa kanila. Pagka ang pag-uusapan po ay pakikinig sa mga aral ng ating Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo. Ano po ang gusto ninyo sabihin sa kanila? Ang panawagan ko sa ating mga kababayan, sa mga dati kong mga kaibigan, kakilala, suriin po muna natin yung itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang mahalaga po ay magtala tayo. Ano po ba yung mga aral na sa tingin natin ay bumabagabag sa atin para hindi tayo umanib sa Iglesia ni Cristo? Pero ang pinakamahalaga talagang aral na natutunan ko sa Iglesia ni Cristo ay yung tungkol sa kalagayan ni Cristo. Kasi pag yun po ay naunawaan natin ng lubos sa ating puso, ay susunod na po yung mga ibang aral. Yung ukol po kasi sa kalagayan ng Panginoong Jesucristo, yung pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. At yung pagkilala rin naman natin sa mga karangalan at katangiang ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa Kanya. Malaki po kinalaman nun sa kaligtasan. Tama po. May pinakikilala po kasi ang ating Panginoong Jesucristo na iisang tunay na Diyos na yun ang dapat makilala ng tao. Sino po ang nakilala ninyo kalito? Ang tunay na Diyos po ay ang ating Ama na nasa langit. At ang ating Panginoong Jesucristo po mismo ang nagtuturo na yun ang ikapagtatamo ng buhay na walang gan. Kaya tama po kayo nang banggitin ninyong isa yan sa mga mahalagang aral na dapat pong maunawaan ng isang tao na napakalaki po ng kinalaman sa pagtatamo ng kaligtasan. Nung matawag ako sa Iglesia ni Cristo, maraming nabago sa buhay ko. At naging matuwid yung aking paglakad. Kasi nung panahon na yon, siyempre maraming tukso,
maraming bisyo. Pero nung ako ay maturuan sa loob ng Iglesia ni Cristo, maraming nabago sa buhay ko. At nung pagbabago na yun ay yun ang nakatulong sa akin para lalong pagpalain ako ng Diyos sa aking buhay. Hindi lamang sa aking kinabubuhay, kundi yung namamalagi akong malakas, payapa yung buhay ko. Biyaya na yun na matatawag na wala kang sakit. Yung pong malaking bagay po yun na ako'y natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung tungkulin po na ibiniyaya sa inyo. Yun po ang Gaano naman po ninyo ipinagpapasalamat yun? yung tungkulin na ipinagkaloob sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pamamahala ay yun ang nakapagpasigla ng husto sa akin para wag akong bumitiw sa maraming pagsubok, kapighatian na dumarating sa aming buhay. At yun ang nagpalakas sa akin, yung tungkulin na yun. Yun din po ang gusto nating sabihin sa marami nating kapatid. No? Apo, Ang tungkulin, napakalaking biyaya mula sa ating Panginoong Diyos. tama po. Sapagkat, kagaya na sinabi ninyo, marami talaga tayong pagdaraan ng pagsubok. May mga problema. Subalit kapag may tungkulin ka, mas malapit sa ating Panginoong Diyos at matatag ka dahil pangahawakan mo maigi yung iyong kahalalan. Pangahawakan mo pong maigi yung iyong karapatan. Kalito, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, sa pagbibigay po ng panahon at pagkakataon sa amin na kayo po ay makapanayam at makausap po namin dito sa INC Radio sa programang Ang Pagtawag. Baka meron po kayong gustong batiin. Samantalahin na po natin ang pagkakataong ito. Unang-una po, binabati ko po ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, na patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit sa iglesia para makarating kami sa kaligtasan. At binabati ko rin po yung aking pamilya na naging suporta ko sa pag-anib ko sa loob ng Iglesia ni Cristo, yung aking may bahay at ang aking mga anak. Inspirasyon ko lang sila sa aking mga pagtupad. At sa awa naman tulong ng Diyos, masisigla sila sa loob ng Iglesia ni Cristo at yung iba ay may tungkulin din po. At binabati ko rin po yung aming mahal na destinado, patid na Moises Ruiz, na walang sawang nagtuturo sa amin, nagle-lecture sa amin gabi-gabi para lalong tumatag at tumibay kami sa aming pag-asa tungo sa aming kaligtasan. Maraming salamat po, Kalito. Yan po ang kapatid na Joselito Gabiane, ang obispo po sa lokal ng Murphy Distrito ng Quezon City. Ang Kalito po, naghangad na maging pare. Subalit higit po ang awa ng ating Panginoong Diyos sa kanya, sa buo niyang pamilya, at sa kanyang buong sambahayan. Sapagkat naging kaanib siya sa Iglesia ni Cristo. Naging obispo pa po sa isang lokal sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, nasa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pinasasalamatan po natin ang Kalito, ang kanyang buong pamilya, at syempre, ang nangunguna po sa atin dito sa INC Radio at sa INC TV, ang SEBSI President and CEO, kapatid na Angelo Eranio Manalo, at sa ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. Damang-dama po namin ang pagmamalasakit po ninyo at pagmamahal sa buong iglesia. Maraming salamat po sa pangalan po ng INC Radio at ng INC TV. Ako po si kapatid na Mar Oriondo at salamat po sa pagsama sa amin sa isa na namang makabuluhang pakikipag-usap, sa isa na namang makabuluhang pagbalik tanaw at sa kasaysayan po ng ating kapatid na minahal, ipinagmalasakit po at tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dito po sa programang Ang Pagtawag. Maraming salamat po.